Gestalt theory. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Merong 5 principles: proximity, similarity, closure, continuity, and figure and ground. First question, bakit mo niyan sir tinawag na Gestalt theory? Bakit may term na Gestalt? Simple lang. Yung word na Gestalt is a German word which means shape, hugis. Tandaan mo lang dito, ang core idea ng Gestalt theory is, naniniwala itong the whole is more important than the parts. Ibig sabihin, mas importante ang kabuuan kaysa sa mga parte. Kagaya rin po sa mga tao, ang mind natin is programmed to see and appreciate the wholeness. Mas pinapahalaga natin yung kabuuan kaysa sa mga parte. Like for example, kapag nakakita ka ng bahay, sasabihin mo maganda yung bahay. Pero yung bahay, gawa siya sa mga shapes. Gawa siya sa mga hugis. Like for example, yung bubong niya, triangle. Yung bahay naman mismo ay square. Pero kapag may nakita kang bahay, sabihin mo, uy, maganda yung bahay. Modern yung bahay. Na-appreciate mo yung kabuuan, hindi naman parte. Di mo naman sinasabing, maganda yung triangle ng bubong. Di ba? Di joke lang. Another example, kapag may nakita kang maganda or gwapong lalaki, sasabihin mo, uy, ang ganda naman niya. Uy, ang gwapo naman niya. Di ba po? Napapansin mo kaagad yung kabuuan ng muka. Hindi mo naman napapansin kaagad yung mata, yung ilong, o kaya naman yung bibig. Ang napapansin mo is yung kabuuan ng kanyang mukha. So in general, ang gusto sabihin ng Gestalt theory is that the whole is more important than the parts. Mas importante yung kabuuan kaysa sa mga parte. First one is the principle of proximity. Ang keyword mo dito ay close. Kasi ang sinasabi ng principle of proximity is, objects that are close together, we perceive them as one, or we perceive them as a group. Kasi pag sinabi nating proxim, magkakalapit, magkakatabi, magkakasama. Ibig sabihin yung mga bagay-bagay daw na magkakalapit, magkakasama, at magkakatabi, nakikita natin sila as one. We perceive them as one or we perceive them as a group. Like for example, itong picture na nakita nyo. Di ba nung unang nakita mo yon para yung puno? Pero tingnan mo yung punong yan, made up of, mga tao? O kaya mga letter H, Pero ang point ng proximity, dahil magkakalapit sila, magkakatabi, magkakasama, so we perceive them as one. We perceive them as a group. Ang tawag doon ay principle of proximity. Second principle is the principle of similarity. From the word similarity means similar. Naniniwalang principle na ito na objects that are similar, we perceive them as one or we perceive them as a group. For example, sa picture na ito, makikita mo dyan? Birds. Group of birds. Pero sa baba, may makikita ka ding fish. Group of fish. Yan ang principle of similarity. That objects that are similar, we perceive them as a group. Next one is the principle of closure. Pag sinabi natin principle of closure, objects that are incomplete, we made them complete. Yung mga bagay na hindi kompleto, ikinokompleto natin. Yung mga bagay na hindi tapos, itinatapos natin. By filling in the gaps. So, hindi tapos kasi may mga gaps. Finifill in natin yung mga gaps para makompleto at matapos. Like for example, sa picture na yan. Diba, nung una mo yung nakita mo yan agad na eroplano. Pero hindi pa naman yan tapos. Pansin mo yung mga lines lang yan na hindi pa tapos. May mga gaps. Pero ang utak natin is nakaprogram para kumplituhin yung mga blanco by filling in the gaps. Ang tawag doon ay principle of closure. Next one is the principle of continuity. So, ang keyword mo dito ay smooth flow. Kasi naniniwala ang principle of continuity that we prefer continuous or smooth flow of the figures rather than disjointed ones. Like for example, sa picture na ito, nung nakita mo yan, una mo nakita letter H, tama? Pero kapasin mo, putol yan, tama? Pero ang mind natin is program na ipagpatuloy ang smooth flow or continuous or smooth flow of the figures. Kaya nakita mo ang letter H. Last one is the principle of figure and ground. Naniniwala itong tayo, may kakayahan tayong ma-distinguish kung alin dyan ang figure at alin dyan ang ground o alin dyan ang background. Like for example, sa picture na ito. So, ang figure dyan ay yung puno. At yung background dyan ay yung hayop na dalawa, which is yung unggoy at saka yung tigre. Next one, sa picture na ito. So, ang figure dyan ay yung word na dead. Tapos yung background naman ay yung word na alive. Pero nakikita mo yan as dead or alive, tama? So, grupo pa rin siya. Kasi mas importante ang wholeness kaysa yung sum of its parts. Okay, sige. I-recap ko lang yung mga sinabi ko. So, tinawag siyang Gestalt theory kasi yung word na Gestalt is a German word which means shape. So, it's shape theory. Naniniwala ang Gestalt theory na the whole is more important than the parts. Mas importante yung kabuuan kaysa sa mga parte. Merong 5 principles. So, that is proximity, similarity, closure, continuity, and figuring ground. First one, the principle of proximity. Naniniwala itong objects that are close together, we perceive them as one or we perceive them as a group.
Next one, principle of similarity. Yung mga bagay-bagay na similar, magkakahawig, ginugrupo-grupo natin sila. Ano po? Bilang isang grupo. Next one, the principle of closure. So, pag sinabing principle of closure, objects that are incomplete, we tend them to make them complete. Yung mga bagay-bagay na may mga missing parts, kinukumpleto natin by filling in the gaps. Next one is the principle of continuity. Pag sinabing continuity, we prefer continuous or smooth flow of the figures rather than disjointed ones. And last one is the figure in ground. Naniniwala yan na we are able to distinguish the figure and then the ground, which is the background. Ano po? Application yan sa education, tayo mga teacher, kapag nagtuturo sa mga bata, ang mga bata, they perceive the information as a whole. Ano po? Kaya nga di ba sa lesson plan, at the end, we do summary. Sinasummarize natin ang lesson. Kasi importante sa mga bata, yung kabuuan. Ano yung mga sinabi mo? Ano yung kabuuan ng mga sinabi mo? Rather than the parts. Gets my teachers? Okay, yun lang muna ang pag-uusapan natin in today's video. Sana natuto ka. Kung nakaabot ka sa parte ng video ito, pag-like naman ng video at kung baguhan ka sa channel, sa page ko, pa-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone. And God bless. Bye.